Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labinas to mga kapuso sa General Santos City o Cotabato City. Sa imong buntag! Mayong buntag sab Jill, kamusta sab nato ato mga kapuso sa Upulog Taguluan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, kitang mga Pinoy, hilig yud kaayo ta og musika. Apan nasayod ba ta kung paunsa ginabuo ang lyric sa kanta? Atong makauban karong buntaga ang composer sa mga sikat nga love songs, si Raymond Jem Alferez, gikan Iligan City. Samtang say imbes nga trahe de boda og tuxedo, gisuot sa newlyweds nga sila Gerard o Christine Bondok ang ilang tribal attire sa ilang tribo nga Mandaya ato silang kasal sa Caraga, Davao Oriental. Ato sila makauban unya taon-taon mga kapuso. Og sa Best Talk, makauban at senior resi si kapuso veteran actor Leo Martinez. Mga kapuso, unsa kaha ang buena manong lutoon sa atong guest chef sa Cumbera Express karong buntaga. Og timing mga kapuso, alang karong Hearts Month, sanglit ilado ni siya sa iyang mga hugot sa gugma, samtang nagaluto. Tama ka na Jill, gawas sa hugot, dungan sab natong tilawan ang lamiang baby back ribs nga lutoon ni Chef Michael John Macapas sa Davao City. Good morning mga kapuso! I am your Hugot Chef. I am Migoy. And today, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng baby back ribs. So first thing, kailangan natin yung mga ingredients. So first, we have banana ketchup. And of course, soy sauce. And of course, we have sugar. Aside from that, kailangan din natin ng salt, crushed pepper, thyme, garlic, and curry powder, quick melt cheese. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung ating baby back ribs. So una-una, ang gagawin natin, gagamitan lang natin siya ng saucepan. Ihahalo natin ngayon yung ating mga ingredients. Una-una, syempre, ilalagay natin yung ating mga liquid. So unahin natin yung toyo. Lalagay lang natin siya. So i-next natin yung ating soda. Of course, yung ating sugar para at least may konting tamis naman yung ating niluluto. Hindi puro pait. Kasi mahirap na puro pait. Pwede naman natin tanggalin yung pait, lalo na sa relasyon. Of course, yung ating banana ketchup, ihahalo na natin siya ngayon. Dahan-dahan natin siyang ihalo na parang relasyon lang yan. So, ilalagay na natin ngayon yung ating mga maliliit na mga ingredients. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, yung special cut or American cut. So ganito siya. So dapat yung rib part niya is nasa sa taas. Tatakpan na natin siya ngayon. Sindihan na natin ngayon. So dapat low fire lang siya until 2 hours. So mga kapuso, check na natin siya ngayon. After 2 hours, tingnan natin yung ating ginawang baby back rib. So yan, medyo simmered na siya. So ngayon, ilalagay na natin yung ating quick melt cheese. Okay. So patakan lang natin siya ng time. And prepare lang natin yung ating smokeless griller.
So, babalik na rin natin siya ngayon. Alright. Ayan mga kapuso, finish na yung ating baby back ribs. So ngayon, ililipat na natin siya. Lalagyan na natin siya ng sauce on top. Ayan mga kapuso, ready na yung ating baby back ribs. Tara, samahan niyo ako. Mga kapuso, imbes nga trahe de boda og tuxedo, tradisyonal nga kasuotan sa tribong Mandaya ang gisuot sa newlyweds nga si Gerard ug Christine Bondok sa ilang kasal sa Davao Oriental. Ug ato sila makauban karong buntaga. Sir Gerard ug Ma'am Christine, maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Congratulations ug kamusta ang bagong kasal? Hello, sir. Mayong buntag sa tanang mga kapuso. And thank you for inviting us. Ang buntag, salamat sir. Og salamat sab for making time with us this morning nga ma-share ang inyong istorya. Og una nato hisgutan ang inyong kasal, kamo bang duha pulos mga sakop sa Mandaya tribe? Yes, sir. Pareha may member sa Mandaya tribe sa Davao Oriental. Ako ang ipuli sa akong amahan nga kanhi chieftain. So, karon ako ang tribal chieftain sa Kanti 01 sa Sangab, Caraga, Davao Oriental. Kato nagplano mo nga magpakasal na, giunsa ba ninyo pag-conceptualize ang mahitabo sa inyong wedding ceremony nga bisan pa man reflective sa inyong kultura kay makasabay gihapon sa makabag-ong panahon? Actually, sir, decision sa akong pamilya, gawas nga tribal chieftain ko, gusto gid nila dito mi kaslon sa among community sa Sangab, and ipasigarbo gid namo ang among pagkamandaya pinaagi sa pagsuot gyud sa tribal attire sa Mandaya, ang dagmay dagom gikan sa simbahan hantod sa reception. So ang pamilya gid nako ang desisyon and mahan nga magkaroon og tribal wedding sa among bukid. So bisan wala na siya, gihimo gihapon namo og usapod to sa akong pangandoy nga tribal wedding, at the same time elegant siya. So musabay gihapon siya sa kanang wedding vibe sa kanang sa modern karon. Both families ba ang iuyon sa plano sa tema o set up sa kasal? Yes sir. Wala gyud kuan kanang walay problema sa ilaha sir. 100% di support gyud. Imbes nga naandang trahe de boda o tuxedo, napagdesisyonan ninyo nga tribal wear sa Mandaya ang inyong gisuot sa inyong kasal. Giunsa sa ba ninyo pag-encourage ang inyong entourage o mga bisita nga sama-sab ang suoton? Actually, sa invitation namo, sir, nakasulat yun dito nga Mandaya tribal attire gid. So, mapasalamaton mi sa among entourage nga ni subay gid sila sa among gusto nga nakasuot yun og Mandaya attire. Gusto pud nila makasuot og tribal attire, and mostly sa among entourage is Mandaya man pod og taga-oriental ra pod. So dali ra nila ma-produce or dali na sila makakita og actually na sila yung sarili nilang mga tribal attire gyud nga Mandaya. And speaking of the Mandaya tribal attire, kinsa ba ang naghimo sa inyong mga kasuotan during sa inyong kasal? Ang tanan namong gisuot, sir, sa groom namo duha is proudly made gyud sa weavers, cultural masters from Sangab gyud mismo. So dito gyud tanan, from beads to embroidery to weaving, dito gyud handmade gyud nila, sir, tanan. Taga Sangab ra pud gyud tanan. Kay lagi murag bag-o gyud tanan inyong gisuot, no? Usa sab kadugay ang pagtahi o paghimo sa inyong kasuotan? Actually, sir, nag-start mi December 2019. Actually, ang among kasal supposedly is scheduled on May 23, 2020. Kaso nagka-COVID, gi-cancel namo. So, nitaas ang preparation sa tanan namong mga gamit. So, tungod sa nami 1 year to prepare, mga tumurag from sa suot sa groomsmen, sa groom, sa bride, tanan. Dako-dako ang panahon. So, almost mga 1 year gid ang preparation sa mga sanina, sa beads, sa mga unsa pa namo like mga accessories sa bridesmaid. Ma'am ug sir, unsa ba ang inyong wedding tradition sa Mandaya nga inyong gyapon gisunod atol sa inyong kasal? Since sa start nga nag-decide nga magpakasal, daghan mi stages nga giagihan part siya sa tribal wedding sa Mandaya, like pagsira, panampong, likod-likod. After sa wedding, naapay 3 nights sa
balay sa groom, ihatod pa sa family. So daghay stages sir sa pagpangasawa sa Mandaya nga naagihan namo and kasampangan pud karon ginasubay gihapon sa mga Mandaya labi na dito sa among community sa Sangab sa Kadisirowan ginasubay gihapon nila pero ang amoa is nagsubay ni pero sa on the day sa kasal is gisuot gyud namo ang kung sa gyud ang attire or tribal wear sa Mandaya, sa tribong Mandaya. Well, great to know no, nga bisan pa man sa modernong panahon, gipatigbabaw gyud ninyo ang inyong kultura o tradisyon. Og isip usa na ka mag-asawa, labi na kay Sir Gerard, unsa ba sir imuhang gina-look forward? Ang kuan lang nako sir kana maka buo gyud mig malipayong pamilya, maka anak niya pa. Malipayan na kami niyoon, of course. Ano lang yun sir kanang walay kagubot, walay Problema. Maatob masagubang na isip mag-asawa. Unsa ba inyong gibati nga daghan ang naka-appreciate sa inyong tema sa inyong kasal? Siyempre, lipay kayo sir. Unexpected nga may ngani ni siya. Wala Yes. mi nag-expect yun. Mapasalamatan mi sir nga daghay na inspire, daghay naka-appreciate sa kung sa ang among gihimo nga kasal, unique ba siya, tribal wedding, so daghay na inspire at the same time daghay na kaila nga ingani di ay ang like sa ang tribal wear sa Mandaya ingani di ay so aside nga mapasalamaton mi garbo namo nga Mandaya nga daghay na kaila, daghay na ka-appreciate sa tribong Mandaya sa Davao Oriental. Daghan kayong salamat Sir Gerard ug Ma'am Christine sa pag-share sa inyong istorya sa atong mga kapusong Mindanawan ug congratulations again. Daghan kayong salamat sir ug maayong buntag sa kanang mga kapuso labi na diri sa Mindanao. Labi na sa atong mga kapuso intero Mindanao. Viewers, thank you po. Opo. Salamat kayo sir. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! May buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kadang buntaga atong makauban si Lola Badong sa upcoming Kapuso rom-com series na Oh My Love. Walay lain pa ako niyang veteran actor and director, Leo Martinez. May buntag Sir Leo and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag din sa inyo, mga kapusong Mindanawan. Mabuti po ako, narinila. We're so honored to have you here on the show, Sir Leo. But eto, Sir Leo, we're so excited naman to know kung paano ka daw ba nag-umpisa naman sa showbiz. Can you take us back to that moment? Wow. Remember mo pa ang very first audition mo? Yeah, well, this is my... I'm turning, I'm 75 right now, so... Wow, you don't look like one, Sir Leo. I will be 76 in March. So, anyway, I started out with, parang make audition, but I didn't audition. We were forced to audition. And then I went to theater. I was one of the founders of Repertory Philippines in 1967. So that's more than 50 years ago. And then I went into television. I went to the movies because I was assistant director of Sirio Santiago. And then I went to television with mga teleseries sa television. And so up to now, I'm still doing the same thing. You really have a very impressive record, Sir Lea, I must say. But of course, we're so excited dahil meron kang pampag-good vibes ata para sa aming lahat gabi-gabi with Oh My Love. Can you tell us more about your character on this show? Oh yes, my character. I'm excited about my character. You know why? Because it's a senior citizen, who's Ulyanin. So, and I think it's about time we pay attention to our senior citizens because they have different needs. They're like minors, elders are like minors. They have different needs. They have different problems, and they have different kinds of happiness also. So, we must be able to show because everybody will go through that stage.
I mean, we're young now. I was once young, but now when you're a senior citizen, there are concerns of the senior citizen. We need to tell our society, our government, our educators that there are concerns of the senior members of our society that needs taking care of. Ako, excited kami para makilala si Lolo Badong. Please, imbitahan po natin lahat na ating mga kapuso dito sa Mindanao dahil malapit na naming mapanood ang Oh My Love. Please go ahead. Sige po, mga kapusong Mindanaoan, ay ako po yung nag-iimbita sa inyo as Lolo Badong na panoorin niyo Oh My Love, Monday to Fridays, prime time, Channel 7, every night yan, 5 times a week. Thank you very much. Daghang salamat, Lolo Badong. Thank you, Sir Leo. Okay, I'll see you. And that was Kapusong Leo Martinez. Tutok lang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kita mga Pilipino mahiligon gayod kaayo sa pagkanta. Apan likod ni ining mga iladong kanta nga atong ginapaminawan, adunay mga istorya gikan sa mga nagsulat ni ini. O karong buntaga atong makauban ang usa ka song composer nga si Sir Raymond Jem Alferez. Sir Raymond, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag kapuso. Good morning, good morning. Okay lang. Salamat kayo. Thank you for having me. Salamat kayo. Sir, paunsa ba nagsugod kining pagkahilig nimo sa musika ingon man sa songwriting? Ang ako ang pag-start ani is since I was kid, kay ako ang mga ginikanan isa musicians also. And nag-start ko sulat og mga kanta when I was in high school, songwriting contest. And ako ang nakadaog ato, so moto mong nagamit nga graduation song and nagpadayon na until now. Asa sab kasagad nga kuha og inspirasyon niini sa imong mga composition, sir? Well, kung sa inspiration, ang ako ang pinaka-importante, ako ang ginikanan, ako ang mamagpapa, ako ang asawa, akong anak, sila ako ang mga hinungdan nga nanong nagpadayon gyapon ko sa pagsulat og mga kanta antod karon. Sir, nasayod mi nga ang bawat kanta adunay istorya likod niini, pero sa imuha mga na-compose, asa ang maingon nimo nga mitatak sa imuha? Sa almost mga thousands naman nato or mga nasa 800 na akong nasulat antod karon. Ang nitatak yun is ang ngayong dumating ka na, which is nasa mainstream, and ang sonata na akong gisulat para sa mga musicians nga pareha sa kuha sa mga sinati na mo karon. Kani ngayong dumating ka na, sir, nasulat na ko ni siya tungod sa akong asawa. Naani siya sa mainstream karon. And nasulat na ko ni siya ng mga 3 a.m. and ako lang gihunaw na padayon gyud ako ang lyrics until nahuman na ko siya mga 6 a.m. Dayon ako siyang gipasa ang demo na kaluy-an taon sa Ginoo nga nakasulod taon to nga kanta og kantud karon naagya ko naga-play gyapon sa mga radios karon. And kaning sonata ako'y gakantaan ni pero dili kaayo siya sikat. Ang ako ang tumong lang ani is unsay kinabuhi sa mua sa among ginabuhat matag adlaw, unsay rason nanong padayon mi sa mong passion, usay na gibuli, mao nasulat nako to siya nga kanta which is ang sonata. Sir, sa imong mga kanta nga ginasulat, asa ba ka na genre sagad nakatutok? Actually, sir, ang akong genre is variety ko, sir. Variety, na ako'y jazz, na ako'y ballad, nagadigest ko laing ng mga style, na po ko'y mga rap, na po ko'y rap. So, naana ko'y ang tangalat, ang title is Buwan, na po ko'y ballad, na po ko'y mga rock, na po ko'y mga jazz, na po'y reggae. So, ako lang siyang gidigest, sir. Ang mga tao manggod, klase-klase silag mga taste. So, dili lang yung ka dapat mag-focus sa isa kadalan. Kay dili man na pareha sa imo ang mga tao. So, magsulat gani kog mga kanta, daghan jud kaayo kog mga pamaagi kay para gyud nga ang mga tao dali ra man rin makadakop ana ra ko mga style, sir.
Sir, unsa ba ang tema o mensahe nga sagad ginadala sa imong mga kanta nga gina-compose? Ang akong mensahe lang yun, akong tumong bitaw, no? Nga nano nagasulat ko. If passion man gud nimo, love nimo, magpadayon ka ana. And especially, kung ang imong tumong ana bitaw, gikan gyud sa kasing-kasing, ayaw naglisod-lisura. The more nga simple ang kanta, the more nga ma-feel sa mga taong nga bagay sila ato nga kanta, dadiin gyud sila mga kasing-kasing. Sir, ang imong mga kasinatian sa kinabuhi lakip sa ba sa imong ginasulat ngadto sa usa ka kanta? Yes, sir. Sa mga experience, daghan kaayo kung mga inana, sir. Like for example, ang Juan, kana. Kaning Juan nga kanta, sir, about ni sa ako pagkabata, kung si kinabuhi na ako, hanton nga nidako ko, sa mga struggles nga nilabay, sa mga daghang mga kalisdanan, pero aniara gyapon, kaloyan sa Ginoo nga pangga gyapon sa Ginoo, pinangga tayo. Sa pagsulat og kanta, pila ka adlaw ba o bulan ang imong ginagahin aron makahuman ka og usa ka kanta? Kana, since I was high school, nag-start na mo kong sulat, ana sir. Pero katong bata pa ko, it takes 2 months or 1 month, ana. Nasa sa mga bulan. Pero karon nga, mo na gyud as a professional songwriter, composer, sa isa ka adlaw, kung imo gyud siyang i-focus bitog anang adlaw nga wala kay laing gitrabaho, makabuhat og mga kanta mga 3 to 4, ana 3 to 4 songs. Kung kuan jud kayo ka kana bitong nagyud imo ang focus gyud kay kadiha nga area bito karon. So ako makaya nagsulat is 4 to 3. Ana siya, sir. Gawa sa pag-composer, ikaw pud ba mismo ginakanta pud ba nimo ang imong mga gipangsulat? Yes, sir. Ginakanta nako. Like sa mga weddings nako nga mga event, especially mga love songs, nagyapon ko yung mga kanta nga ginakanta nako bitaw nga ako ang mga sulat, which is like for example, Panalangin, Ikaw ang Sagot, tapos Hangtod sa Kangturan. Kana ako ra gyapon nagakanta na, sir. Daghang kayong salamat, Sir Raymond, sa pag-share sa imong istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, sir, and more opportunities alang kanimo. Thank you po. Salamat kapuso. Thank you for having me. Salamat kaayo. God bless. Sa iluyo sa modernong panahon, gipatigbabaw gayod sa newlyweds nga sila Gerard ug Christine Bondok ang kultura ug tradisyon sa ilang tribo, ginaagi sa pagsuot sa ilang tribal attire. Samtang Jill isip usa ka composer, si Raymond Jem Alferez, wala siya nagalimit sa usa ka genre, sanglit man naglahi ang gusto sa mga tao. Sa iwa kapuso, ato sab atangan ang kapuso veteran actor Leo Martinez sa upcoming romantic comedy series sa GMA, ang Oh My Love. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein nga try not to become a man of success, rather become a man of value. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.